po natin sa ating panalangin ang mga may pasalamat at may mga natatanging kahilingan. Esther Panganiban, Fatima Fehi and family, para sa patuloy na paggaling ni Wendell Panganiban, para sa mga kaluluwa ni na Eva Pehi, Jimeno at Remedios Sendoso, Silvestre Panganiban, Lydia Nicolas, at para sa mga kaluluwang wala nakalaala. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nasa 13 linggo na tayo sa karaniwang panahon. At ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng ating kura paroko na si Reverend Father Alan C. Valero. Tatayo po tayo. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay tinatawag ni Jesus sa kanyang mga lingkod. At bilang kanyang mga lingkod, nanyayahan niya tayong maglaan ng ating sarili para tunay na magampanan natin ang misyon na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya din naman muli idalangin natin ang buong daigdigan, lalo tikit ang ating bansa, upang atin na malampasan, mapagtagumpayan at makaahon na tayo sa krisis na ito ng COVID-19. Na tayo pagkakalooban ng Diyos ang himala ng kanyang pagmamahal at himala ng kaayusan na muli ng ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Ngayon din naman, itaas natin sa Diyos ang ating mga papuri at pasalamat sa lahat ng biyaya pinagkakaloob niya sa atin. Kayo din ang ating mga taong pinagdarasal sa banal na pagdiriwang ito. Tayo tinatawag ng Diyos sa isang buhay na nagdadala ng pahatid ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Para sa ating kabiguan maging mga tunay na sugo ng Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan kami yung mga kinupkop ay niloob mo maging mga anak ng liwanag mong kaloob. Huwag mo'y paintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatiliin mo kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Uupo po tayo. Basa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo ulit," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tugon po. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao'y sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Tugon po. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yung hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Tugon po. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus, ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag. Paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay na isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y namatay. Namatay siya ng minsan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Dapat ninyong ibilang ang inyong sarili
napatay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Alleluia, 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig na sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat na kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang matong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa taong matuwid. At sino man magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa maliliit na ito dahil sa soy kalagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Uupo po tayo. Mga kapatid, tayo pong lahat ay kinikilala ng ating Panginoong Yesus bilang kanyang mga alagad. No? Tayong lahat ay alagad ni Kristo. Kaya naman, meron siyang inaasahan mula sa atin na ating gagampanan, no, bilang kanyang mga alagad. At ganun din naman, pinapaalala rin sa atin na bilang alagad ni Kristo, kapag nagampanan natin ang misyon na pinagkatiwala sa atin, meron din naman tayo makakamtang biyaya mula sa Kanya. Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ganun din sa anak na lalaki o babae na umiibig ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. No? Ano po bang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus sa ito sa kanyang mga alagad? Para sa ating Panginoong Yesus, kung ikaw ay kanyang alagad, uunahin mo ang Diyos ang higit sa lahat. Kumbaga, ang Diyos ang iyong priority. At kapag ang Diyos ang iyong priority, lahat ay magiging maayos at lahat ay malalagay sa tamang lugar. No? At tama yan, no? Lalo na kung ang pamilya mo, na binanggit dito sa Ebanghelyo, ang magiging hadlang para magampanan mo ang iyong misyon bilang alagad ni Kristo. Naalala ko yung isang kaibigang kumpari, no? Kaklase ko pa actually, no? Nung siya ay nagpaalam sa kanyang mga magulang na papasok sa seminaryo, ayaw siyang payagan. Kasi uniko iho, nag-iisang anak na lalaki, no? Siyempre, di ba usually sa atin, pag anak na lalaki, kalat ng lahi, no? So ayaw payagan ng tatay. Ayaw talagang payagan ng tatay. Isa yung ina, medyo gusto, pero dahil sa ayaw ng tatay, sinabihan na rin niya anak niya na huwag nang tumuloy. Pero laking gulat namin na siya ay pumasok pa rin sa seminaryo, no? So nagalit sa kanya ang tatay niya, no? Dahil sinuway siya sa kanyang kagustuhan.
So, pumasok siya nang hindi siya hinatid ng kanyang mga magulang sa seminaryo. Nag-aaral siya nang hindi siya dinadalaw ng mga magulang niya. Mabuti na lamang, naikuha siya ng sponsor ng aming formators, kaya nakakapag-aral siya ng libre. No? Pero eventually, nakakatuwa, nung nakita ng mga magulang na masaya ang kanilang anak sa kanyang bukasyon, pag dumadalaw sa kanila at umuwi, nakita ng mga magulang na, siguro talagang tinawag ang ating anak na maging pari, no? Kaya eventually, sinuportahan na rin nila ang kanilang anak hanggang sa maging pari nga ito. Ang nakakatuwa pa nito, no? Yung mga magulang niya ay sumama pa sa kanya kung saan siya na-assign bilang parish priest. At naging very, very active, no? Naging very active sa kanilang paglilingkod din sa simbahan, no? Sabi nga nung tatay, dati akong kumukontra sa anak ko sa kanyang kagustuhan maging pari. At mabuti na lang hindi ako sinunod ng anak ko. Mas pinili niya ang kalooban ng Diyos. Dahil dito, no, nakita niya na siya talaga tinawag na pari. At kami rin pala, no, ay tinatawag ng Diyos sa maging lingkod. Totoo nga pala, no, kapag inuna mo ang Diyos, ang lahat ay magiging maayos. Ganon din naman yung isang monghe na kilala ko, na naging kaibigan ko, no? Siya ay nag-iisang anak ding babae. Napakaganda at napakatalino. Bar top notcher. Sa totoo lang, no? Nakapasa siya sa bar at sa mga top notchers pa, no? At yun nga, so na-expect ng tatay niya na magiging maganda ang kanyang karir, lalo na sa government service, kasi yung tatay niya nasa government service din. Isang abogado rin. Kaya laking gulat ng mga magulang na nagpaalam yung kaibigan ko na yon na papasok sa monasteryo, no? Alam naman natin, pag ikay pumasok sa monasteryo, para ka na rin tuturing na wala na, no? Wala ka na sa mundo. Nakakulong ka na lamang sa monasteryo. So, nung nagpaalam yung yung kaibigan ko na magpapasok ka sa monasteryo, laking galit ng tatay. Hindi pa pwede. Hindi. Napakaganda ng karir mo na naghihintay sa'yo dito sa government. Hindi kita papayagan. You can become a member of the Supreme Court, no? Sa talino mo at sa galing mo. Pero hindi, no? Talagang mas nanaig ang pagtawag sa kanya ng Diyos para maging lingkod ni Kristo bilang mongha. At yun nga ang ginawa niya. Pumasok siya sa monasteryo. Ang huling salita ng kanyang papa ay, "Anak, I cannot understand why you disobeyed us. I cannot understand why you chose this kind of vocation." No? Sabi na lang nung mongha, "Papa, you will only understand it once you reach heaven." No? So, minsan, dumadalaw-dalaw yung tatay doon sa monasteryo, doon sa kanyang anak, at lagi sinasabing, yun, yung hinaing niya na, "Anak, I cannot understand why you chose this." No? I cannot understand why you chose to become a monk. Pwede namang madring active, no, na lawyer. Pero why the monastery? Eventually, no, namatay yung tatay, no. Yung isa sa mga mongha na kasama nung kaibigan ko ay nagdasal do sa tatay. Sabi niya, "Sir, kung nasa langit na po kayo, ipagdasal niyo naman yung pamangkin ko na magbagong buhay." Kasi meron siyang pamangkin na ginagabayan niya na sana ay magbagong buhay. So, one time, nagulat na lang yung mongha na nagdasal doon sa tatay ng kaibigan kong mongha din, na dumalaw sa kanya at sinabing, "Tita, magbabagong buhay na po ako. Tatalikuran ko ng aking bisyo. Actually, nag-apply po ako sa abroad at natanggap na ako, kaya ako'y magpapaalam sa inyo." So, tuwang-tuwa yung mongha. Sinabi niya doon sa kaibigan kong mongha, "Uy, alam mo, nasa langit na ang papa mo. Kasi pinagdasal niya yung pamangkin ko na magbagong buhay. Kasi sabi ko, kung nasa langit na po kayo, ipagdasal niyo po itong aking pamangkin na magbago." Hindi naintindihan ng kaibigan ko mongha kung anong ibig sabihin nun. So one time, natutulog siya, para siyang half asleep, half awake. Di ba? May ganun tayo. Nagulat siya na tinabihan siya ng kanyang papa. No? At tinawakan yung kanyang ulo at sinabing, "Anak, now I understand." Napaiyak siya. Sabi niya, kaya pala naintindihan kaya pala totoo yung sinabi ng madre na nasa langit na si Papa. Kasi naunawaan na niya bakit pinili ko pa rin ang sundin ang pagtawag sa akin ng Diyos na maging mongha. Hindi dahil sa sinuway ko siya, kundi dahil mas ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. At ngayon naunawaan na niya dahil siya'y nasa langit na. No? So gano'n mga kapatid, kapag inuna natin ang Diyos,
hindi sa tatalikuran mo ang pamilya mo, kung hindi mas pahalagahan mo ang bukasyon o ang misyon na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, na posibleng ang magiging hadlang ay ang iyong pamilya. Pero dahil mas matingkad ang misyon na binigay sa iyo ng Diyos, mas uunahin mo ang Diyos. Pero ang maganda nito, kapag inuna mo nga ang Diyos, lahat ay magiging maayos sa iyong buhay. Katulad ng kaibigan kong pari at ng kaibigan kong monghe. Ikalawa, sa ikalawang bahagi naman ng ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Yesus, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng kantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang maong matuwid dahil siya ay matuwid ay tatanggap ng kantimpalang naukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, titiyak ko sa inyong tatanggap siya ng kantimpala. At totoo yan mga kapatid, ano? Ako bilang isang pari, magmula po ng seminarista hanggang sa naging pari, maraming mga tao ang nagbukas ng kanilang tahanan sa akin, no? Nung ako'y nag-a-apostolate pa bilang seminarista at ngayon nga bilang pari, no? Talagang hindi lang isang basong tubig ang pinapainom sa akin, kundi talagang bukas ang kanilang tahanan. Nung kami nga'y seminarista, katulad ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, no? Binibigyan pa kami ng kwarto, inaayos yung aming tutulugan sa aming apostolate area, at talagang inaasikaso kaming maigi, no? At talaga namang nasaksihan ko kung paano sila ginagantimpalaan ng Diyos sa pagbubukas ng kanilang mga tahanan para sa mga lingkod ni Kristo. Meron nga isang karanasan ako na merong isang pamilya na na-assign na magpakain sa akin ng tanghalian. Sinabihan ako ng coordinator, Father, mahirap lang ho itong pamilyang to, ho. Pagpasensyahan nyo na kung ano man ang ihain sa inyo. Naku, okay lang ho yun. Ang mahalaga ay nagbukas sila ng kanilang tahanan. So pumunta nga kami doon sa bahay. Maliit lang ang bahay, maliit. Parang isang barong-barong lamang. Kaya doon na nga kami sa labas kumain dahil hindi kami kakasya sa loob. So naghain naman talaga, nag-prepare ng pagkain, ano? Nag-prepare ng fried chicken, tapos may sinigang na baboy, yan. Nung kakain na, sabi ko doon sa mag-ina, dahil ang mag-ina lang nga na doon, dahil yung mister ay nag-apply ng trabaho sa abroad, sa Maynila. Sinabi ko doon sa mag-ina, kain na po tayo. Sabi nung nanay, ako sige na ho brother, kumain ka na ho. Tapos na po kaming kumain. Pagkasabi nung nanay, hinampas nung bata, yung ina. Pak! Sabi nung ina, o ba, bakit mo kinampas? Ano yon? Hindi pa naman tayo kumakain eh. Makaubusin ng seminarista. Siguro kasi mataba na ako noon. Siguro sabi na ako, malakas kakain to, baka ubusin ang pagkain. Hindi. Siguro, baka akala ubusin ko yung handa nila. No? Pero ang nakakatuwa, pagbalik ng lalaki, no, yung mister galing sa Maynila, natanggap siya sa trabaho, sa abroad. No? At ngayon, balita ko nga, no, after some years, nakapagpatayo ng sarili ng tahanan. No? So talagang naging bukas sila sa mga lingkod ni Kristo. Ngayon, sila'y ginantimpalaan ng Diyos sa kanilang kagandahang loob. At yan po ang totoo. No? Totoo yan. No? Ngayon ako bilang pari, nakita ko yung maraming mga sumusuporta sa simbahan na talaga namang hindi pinababayaan ng Diyos. Minsan sa isang parokya na paglingkuran ko, merong isang naghermana, no? At talaga namang pinaghandaan niya, no? Talagang pinag-ipunan niya. Eventually, so naging very successful ang kanyang pag-hermana sa piyesta. Before the end of the year, nagulat na lang siya nung siya pinasabihan na nanalo siya sa isang raffle ng isang sasakyan, no? Sabi nga niya sa akin, Father, tingnan mo naman ang Diyos, sinuportahan ko ang piyesta celebration natin, sinuportahan ko yung mga programa mo ng piyesta. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ginantimpalaan niya agad ako dahil sa kanyang pagkilala sa biyaya na pinagkaloob ko sa simbahan, sa suporta na binigay ko sa iyo bilang kanyang lingkod. At totoo yan mga kapatid, no? Hindi natin mapapasubali ang kagandahang loob ng Diyos kapag tayo sumusuporta sa kanyang mga lingkod, no? At panghuli, sa ikalawang pagbasa, narinig natin na dahil sa binyag, tayo tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak. Dahil sa binyag, tayo kinilala ni Jesus bilang kanyang kapatid. Dahil sa binyag, tayo kinilala ng Diyos bilang templo ng Espiritu Santo. At dahil tayo tinanggap ng Diyos,
Ang hamon din naman sa atin ay tanggapin natin ang bawat isa bilang kapwa lingkod. No? Lahat tayo ay kumilala sa bawat isa bilang kapwa lingkod. At yan ay mahalaga. Kung ang Diyos nga mismo kumilala sa atin bilang lingkod, dapat tayo rin kilalanin natin ang bawat isa bilang kapwa lingkod. Tanggapin natin ang bawat isa bilang kapatid kay Kristo, bilang kapwa anak ng Diyos, at bilang at magtulungan tayo sa ating misyon, no, bilang mga lingkod ni Kristo. At isa yan sa malaking hamon na dapat pinagdadaanan natin ngayon. Halimbawa, sa pandaigdigan, no, napakalaki ng issue ng diskriminasyon sa mga, halimbawa sa Amerika, nagkakagulo sila ngayon doon dahil sa diskriminasyon sa mga itim, African American, o kaya naman sa mga LGBTQ community, o kaya naman ay sa mga mismong mga nagkasakit na ng COVID-19 at gumaling, at sa mga frontliners, no? Na talagang mga lingkod ni Kristo ay nakakaranas ng diskriminasyon. Hindi sila tinatanggap, no? Yan ang dapat natin pagsikapang mapaglabanan, no? Na tanggapin natin ang bawat isa bilang mga lingkod, suportahan natin ang bawat isa. Dahil kapag tinatanggap natin ang bawat isa, tatanggap din tayo ng biyaya. Iyon ang maganda ron, ano? Kapag tinanggap natin ang bawat isa, tatanggap din tayo ng biyaya mula sa Diyos. So mga kapatid, napakaganda po ng hamon sa atin sa linggong ito bilang mga lingkod ni Kristo. Una, bilang lingkod ni Kristo, unahin natin ang Diyos. Ano man ang kalooban at misyon na pinapagawa sa atin ng Diyos, yun ang ating gampanan. No? At kapag yun ay ating ginampanan, tunay na magkapadala ang Diyos sa mga taong susuporta sa atin. At yung mga taong susuporta sa atin ay pagpapalain ng Diyos. At tayo rin, ang bawat isa sa atin, no? Kapag kinikilala natin ang bawat isa bilang kapwa lingkod ng Diyos at sinusuporta natin ang bawat isa, tayong lahat ay tatanggap ng pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Tatayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako, Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mamuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na magiging bukas ang ating kaloob sa mga taong sinusugo niya sa ating buhay at nang matanggap natin ang biyayang kanilang dala. Ang ating sasambitin, Ama mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang madala nila sa lahat ang biyaya ng Diyos at mabigkis ang lahat ng mga Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang sila ay maging tunay na sugo ng Diyos sa ikasusugpo ng sakit na ito at sa ikapapanuto ng buhay ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan, nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic upang sila ay manatiling ligtas, pagpalain para sa kanilang kabayanihan at talagang maging mga sugo ng Diyos sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak,
sa simbahan at sa bayan at maging sugo ng Diyos dahil sa kanilang karanasan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama mapagpala, tingin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan ay mapalakas tayo ng banal na Eukaristiya at maging mga sugo ng Diyos sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling kahilingan. Ama na manatagtatakda sa maibuwas ang biyaya sa pamagitan ng mga taong iyong sinusugo, ibuwas mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Kami rin ay maging mga sugo sa kabubuti ng aming mga kapatid. Hiniling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Uupo po tayo. Pasalamat pa rin po ng Damian family, Lorna Bantog and family. Sa'yo, Ama, aming alay. Alak at tinapay. Alaala na iyong anak, Panginoong Jesucristo, kasama ng aming sarili sa alay na ito. Alay na pag-ibig na nagmula sa pag-ibig mo. Tatayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha kami yung pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Mahalugod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasal niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo, ng tanang mga obispo, ng buong kaparian at ng mga laikong lingkod mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron at ni San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tatayo po tayo. Sa tagubili ng kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapurihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, mga kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya, ito ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, mapalad ng inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento. Tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayo nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinihalan. Buhay na ganap ang sa aming
kaloob at pagsasalo walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng paspasan, hinatid tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Para patin sa kapamaging tinapay, kagalakan sa nalulundan, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, pinaspasan, hinatid tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming mayaalay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, susumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 at kapahirap sa marami at kumitinla ng mga buhay. Kabayan mo ang mga dalubhasa na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraano pang hinto ang paglaganap nito. Patubayan mo ang mga lumalingap sa may sakit upang kanilang pagkalingay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Nakamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaan walang hanggan ng mga pumanaw na. Kalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagpagwalasakit sa mga nangangailangan. At nagsumamo kami na iyong ihinto ng paglaganap ng virus at pagkadya kami sa lahat ng mga takot. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo na buwit naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, bahalay na ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagdya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birheng Maria, pagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo tanggapin natin ang gatimpala na kaloob ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang.
Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ng Diyos na kapiling niya.